Okay? Ano ginagawa ng mga magulang? The parents would step down. Para nang sa ganun, ay kung ano yung kailangan mong ipaunawa, kailangan i-communicate sa kanila, ay masend mo yung message. Hindi mo sila iuobliga na, may gusto kang mensahe, may gusto kang ipaunawa, pakukuhain mo na, anak, ikaw mag-adjust sa akin. Kumuha ka ng upuan, ikaw mag-adjust para you can meet me on eye level. Hindi mo gagawin sa bata yon. Anak, kumuha ka ng hagdan, ikaw mag-adjust sa akin para nang sa ganun, maabot mo ako. Hindi mo gagawin yun kasi alam mo na hindi kayang gawin ng bata. Dahil ikaw yung may kakayanan na mag-adjust, ang gagawin mo, ikaw yung baba. Ano? For the whole 2025, yung ating gumagawa tayo lagi ng yearly theme. And by the way, next year meron na rin po tayo. Yung theme po natin for this year is one step forward. Kung naalala nyo, meron tayong kulay green. Na kaya yung logo natin nagpapalit ng kulay depende kung anong theme natin. No? Yung theme natin for this year is one step forward. Bakit? Ang gusto natin maging mensahe, kahit little by little, basta meron kang progress sa iyong Christian faith, mahalaga, tumataas ka ng tumataas kahit pakunti-kunti. Ano? Pero ngayong mini-series natin, yung ating Christmas message o yung mensahe ng gospel po, is not about us stepping up. Rather, it's about God stepping down. Ano? Why? Alright? Okay. Ano ba na nangyari? Ayan. It is about God taking the greatest step in history. What did He do? Ano? Okay. He stepped down to reach us. Yan. Kaya, kung madalas iniisip ng tao na na ako yung aabot sa Diyos, I will do every effort nang sa ganun, makaabot ako doon sa kaharian ng Panginoon. At kagaya ng illustration natin kanina, hindi natin kaya. And I remember many years ago, itong kanta ng Gaither Vocal Band. Ang sabi doon sa lyrics na yon, God went down to my level because I could not get up to His. And that's a very, very important message to us. And so God made the greatest step. Doon sa ating scripture reading, sa John chapter 1 verse 14, ano sabi doon? And the Word became flesh and dwelt among us. That is the greatest step. Okay? And mamaya, papaliwanag natin yung word na sinabi dyan. Okay? And the Word became flesh and dwelt among us. Nanahan na kasama natin. And we, humans, have seen His glory. Ang kanyang luwalhati, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. Alright? And so for this morning, ang pamagat again ng ating pag-uusapan is the step down where God reaches out. Point number 1. Very quickly, number 1, ang unang M natin is mystery. The mystery of the step. Sino ba itong nag-step down na ito? No? Kagaya ng lagi natin na pag-aaralan, mga kapatid, we will barely touch a surface ng pag-uusapan natin. Kaunting-kaunti lamang ito. And I would encourage and challenge you to search more about Jesus Christ. No? Sabi dun sa verse 1 na nabasa natin kanina, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Okay, ito yung tinatawag po natin na parallel ng Genesis 1:1. Yung John 1:1 tsaka Genesis 1:1, halos magkapareho po yan. Okay, sino nakaka-memorize? Genesis 1:1. Kahit King James, mas halos pare-pareho lang naman. Okay, ready, go! Okay? Siguro pinaka-prominente doon na nababasa rin natin dito is yung word na beginning at saka word na God. Okay? In the beginning was the Word. And the Word was with God. Si Word kasama ang God. And the Word, si Word was God. Yan. Okay? Para mas ma-picture natin kung paano ito, gumamit tayo ng isang analogy. Alright? Isang gym analogy. Oops. Kasi may mga transitions. Alright. So, I would like you to imagine, sino dito mga nakasubok mag-gym o nag-gym? Masubukan nyo ba nung pag nag-gym kayo, pagkatapos nung nag-gym kayo, may nakita kayo doon na dalawang klase na mamamangha ka pagka may gusto. Ang tawag namin dito, man crush. Alam nyo ba yun? Kala nyo sa babae lang may ganun, may girl crush. Meron ding man crush sa lalaki. Yung pag may nakita kami na isa na sobrang nagpo-protein shake. Pagkalaki-laking tao. Nakita mo yung binubuhat niya, ay, grabe naman talaga. Pagka gano'n, nakikipagkwentuhan talaga ako Normal na kwentuhan lang naman, Tapos sasabihin ko, kuya, pahawak nga. Hindi. Ay, magkwentuhan, nakikipagkulitan ako gano'n kasi marami ka mapipick up doon diba? Merong solid akong nakita, hindi siya lubong-lubo kasi
ito FYI, alam niyo yung mga lubong-lubo, maliban sa nagpa-protein shake, yung iba doon nasi-steroids. Kaya lubong-lubo masyado, hindi siya normal. Ngayon, malalaman niyo yung solid, iba talaga yung ano niya. Bigyan ko kayo ng halimbawa na solid na yung body build niya pero hindi bulk. Manny Pacquiao. Yun yung solid muscles, literal na solid, kwadrado. Diba? Kita nyo, ganun kalit yung katawan. Ang sabi daw, kahit ang katumbas daw nung ano niya, nung suntok, shotgun. O, kita nyo, di ba? Meron mga ganun na kapag nakasama mo sa gym, hindi sila sobrang lubong-lubo, lalo na pag nakadamit lang na normal, diba? Pag hindi pa nakasando. Basta kita mo pa nagbuhat, pati pamilya nito kaya buhatin literal solid na solid talaga magbuhat. Nakikita mo yung damit nila, nakita mo yung galaw nila, parang normal lang. At kung oobserbahan natin, parang nakakatakot naman siguro ito. We can barely see the surface kung sino sila. Hindi natin alam kung anong nilalaman ng kanilang puso, hindi natin alam kung anong iniisip nila, hindi natin alam kung anong kasaysayan nila. We don't know much about them. But, papaano natin sila makikilala? Yan. Gusto yung makilala, huwag kayong sa pagwalayuan pre, kita mo yung weirdo yun. Sabihin nila bakla to. Pre, kita mo yan? Hindi. Gusto mo makilala, gusto mong malaman kung sino siya, you talk to them. Don't be weird. Punta mo, lapitan mo. And you can know about the person by simply knowing how they talk, what's about them, about their family, kung taga saan siya, so on and so forth, until they speak. And while you are having a conversation, you are having a word with them, then nakikita mo yung nilalaman ngayon ng kanilang puso. Why? Words reveal the heart. And for many, many centuries, sa matagal na panahon, ang Panginoon po natin, alright, nagpamalas ng kanyang muscles. Nagpakita ng kanyang kapangyarihan. And no one can say, even non-believers, even people, na hindi naniniwala sa Diyos, hindi makapagsasabi na nakakamangha yung buong creation. Na makita mo yung falls, makita mo yung mga bundok, pag pinag-aralan ninyo yung, sino ba ito? Nandoon kami sa bahay, mayroon doon timba ng tubig. Sabi ni Hannah, kailangan matapon yung tubig na yun kasi mayroong kitikiti. Tapos, ewan ko kung anong pumasok sa utak ko, sabi ko, alam nyo ba na ang kitikiti meron yung sariling motor sa buntot? Kaya nakikita nyo gumagano yan. Same motor yan, very At alam nyo ba sa studies, isa yan sa mga ginagamit na proof na mayroong Diyos. How can, by chance, na nangyari na lang na yung ganyang kaliit, halos microscopic na liit, ay mayroong motor na nagpa-function sa libo-libong nandoon. Nakakamangha. From the pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking detalye ng creation, nakakamangha talaga yung muscles ng Panginoon. Sa buong universe, nakikita natin, parang nahihirapan ako sa presentation ngayon. Ang daming nakikita natin yung kanyang kapangyarihan. Right? Huwag na tayo mag-presentation, nahihirapan ako. Okay? Nakikita natin yung kanyang kapangyarihan. Okay? Hindi natin kasi makikita or hindi natin mararamdaman kung sino ang Diyos by Him simply showing His power unto us. So anong ginawa ng Panginoon? He stepped down. Yan. Ang sabi nga dito sa curriculum na ginagamit po natin ngayon, you cannot hug power. Kasi pag nakita mo yung napakalayo sa iyo ng tao, pag nakita mong sobrang powerful, nahihiya ka, natatakot kang lumapit. So ang ginawa ng Diyos sa atin, bumaba siya dito sa lupa at pinakita yung kanyang puso. He decided to, quote-unquote, speak. He gave the word. And the word dwelt among us. Yung word na ginamit dito, hindi siya literal na basta-basta word lang. Yung word na sinabi dito, nagkaroon ng laman at dugo. Yung word na sinasabi po dito ay ang ating Panginoong Jesucristo. So, we praise God. And kailangan nating, kaya nating ini-emphasize po na ang Panginoong Jesucristo po natin ay Diyos. Kasi po, kapag yung tagapagligtas mo, hindi Diyos, hindi Kanya maliligtas. Okay? And to many groups today, nakikita lang nila si Jesus Christ as helper, kapag taga-problem solver, kapag wala ka na mapuntahan, pupuntahan mo, which is true. Kasama po yun sa ginagawa ng ating Panginoon. But, kung minsan, ang ginagawa natin sa Diyos, ginagawa nating takbuhan lang kapag may kailangan tayo. Pero walang reverence. I remember a preacher, sabi niya pong ganon, na
Ang ginagawa natin ngayon sa Panginoon, ito? Okay. Ang ginagawa natin sa Panginoon madalas, ay katulong natin. No? Nagiging katulong natin. Parang santo ninyo natin. Parang sarili nating ribulto na nakokontrol natin. Parang sarili nating imahe na tayo yun na susunod. Pero dapat natin maunawaan, mga kapatid, anong sabi ulit doon? In the beginning was the Word. Na ibig sabihin, before nagkaroon ng kahit anong beginning, before nagkaroon ng kahit anong creation, si Word, ang ating Panginoong Kristo, ay nandyan na. Sa madaling salita, whether nandyan tayo or wala, si Jesus Christ will remain God. May tinanong ako sa isang Bible study before, many years ago. Sabi ko ganun, mga kapatid, sa tingin ninyo, anong kailangan ng Diyos sa atin? O kayo, anong kailangan ng Diyos sa atin? At kung minsan sanabing ganun, kailangan natin siyang sambahin. Teka lang, kailangan niya na magsamba tayo sa Kanya? Tama ba yun? Kailangan natin mag-pray sa Kanya. Kailangan niya yun? Mababawasan ba siya pag di tayo nag-pray sa Kanya? Kailangan natin, Pastor, sabi niya, kailangan natin maglingkod sa Kanya, kailangan natin maging faithful. Kailangan niya ba yun? Ang may kailangan ng worship, ang may kailangan na mag-pray, ang may kinakailangan na maglingkod at lumapit sa Kanya, hindi siya. Kasi ang Diyos, mananatiling Diyos kahit wala tayo. At sasabihin ko medyo masakit, kahit mapunta tayo sa impyerno, ang Diyos, Diyos pa rin. Kaya huwag natin ilalagay ang Diyos natin sa loob ng hawla or ng box na parang, natuwa ang Diyos sa akin ngayong araw na to. Kasi nagsamba ako sa Kanya happy talaga si Lord. Ang Panginoon ko, ang ganda ng pagkaawit ko, ang ganda ng pagkakanta ko. Ang Panginoon natuwa talaga sa akin ngayong araw na ito. Happy si Lord. Nako, parang ang liit-liit ng Diyos, no? Paalala ko, yung Diyos mo na yun, na pinag-uusapan natin ngayon, na nagkatawang tao, okay, yun yung magdadala sa impyerno ng mga tao. At paalala ko po sa atin, ang impyerno, hindi po yung teritoryo ni Satanas. Sa katunayan, yung lake of fire, kulungan ni Satanas. Ang may-ari po nun, ang Diyos din po. Yung word na naging flesh, siya rin po may-ari nun. Okay? Kaya kung natatakot kayo doon sa mga palabas na, si Satan, may sungay, may buntot, hindi totoo yun, ha? Hindi ganun talaga itsura ni Satan. Pag dumating si Satan, dumating si Antikristo, pogi. Ha? Pinaka-pogi sa lahat. Paano ka ma-attract kung hindi maayos na maayos? Diba? Naku po, napakaganda ni Satan. Napakaganda ni Antikristo. Ganun pa man, kahit na parang nakakatakot pag-usapan yung mga detalye sa dulo ng panahon. Reminder po, ang Diyos natin ang may kontrol ng lahat ng yun. Mas siya yung makapangyarihan sa lahat na magpaparusa in the end. Siya yung may-ari ng buong kalawakan po natin. While we are so busy with the things of Christmas, and, di ba, pag mag-Christmas na, anong mabilis na pumapasok sa isip natin? Ay, salamat. 13 month. Ito na. Ito na, 3 weeks na bakasyon. Sa mga pumapasok sa school, 3 weeks na ba ako? 3 weeks? 3 weeks na bakasyon. Nalaman ko kay Nel kasi, teacher si Nel Sabi niya, 3 weeks na siya walang pasok. Yes, Christmas. Marami ako marireceive na gifts, tapos yung bibiliin ko sa exchange gift, yung tagi-100 lang. Biro lang. Kung 100 lang pang exchange, walang kaso. Biro lang yun. While we are so busy thinking of the things of Christmas, we forget the central message of Christmas is Christ. No? Kaya gusto ko yung bagong kanta ni Forrest Frank, kung kilala niyo po siya. Gusto ko, and kaya I have been using that statement, yung let's bring Jesus back to Christmas. And we really should. More than the gifts, more than the celebrations, more than all of the reunions, let us not forget that Christmas is Jesus. Ano ho? Meron ba? Nga pala, meron na nga talaga. Ayun, nawala na yung mga natin. Alright. That's unang M natin. Parang taga-kaano. Ano ba namang English sa Tagalog? Okay, ayun yung unang M natin, yung mystery. Pangalawang M natin is magnitude. The magnitude. How far did our God go? Anong sabi ulit sa verse 14 na kanina ko pa binabanggit? The Word became flesh. Lagi kong ginagamit itong shocking part na ito. Okay? Tanong ko kayo mga kapatid. Mapagkakasya mo ba lahat ng tubig sa buong mundo sa isang timba?
Pupunta ako ng Pacific Ocean, iipunin ko yung Pacific Ocean, ihahatid ko sa City Baptist Church para makaligo kaming lahat ng libre. Ha? Kaya yung mapagkakasya mo lahat ng tubig sa buong mundo sa isang timba. Ano ko nagamit ko na ito dati dito? Yung sun po natin, alright, alam niyo kung gaano kalaki yung sun compared sa Earth? Okay? Ganito kalaki. 100, i-double check nyo ka, kasi I'm just quoting from memory, either 1 million Earth or 100 million. Let's be safe na lang. 1 million size ng Earth ang sun. Ganon kalaki ang sun compared sa Earth. Okay? Laki, no? O, saan ka na ngayon? Wala, layo, no? Okay. Ganon kalaki yung sun. Ay, paano? Ngayon, alam nyo ba na yung sun natin, napakaliit lang na star sa buong galaxy ng Milky Way. Napakaliit, tuldok lang po yan. Sa galaxy natin, ha? At alam nyo ba, alright, na mayroong more than 1 billion galaxy sa buong universe. Gayon pa man, ang sabi ng Psalms, na yung buong kalawakan, yung buong universe, yung buong galaxies natin at lahat ng mga bituin nanggaling lang sa bibig ng Diyos. What is the magnitude of what we're talking about? Yung pagkalaki-laking Diyos, pinagkasya niya yung kanyang sarili sa pagkalit-liit na tao. That is the magnitude. Kaya that is, para totoo lang incomprehensible, unfathomable talaga. Ang hirap unawain na kung saan yung Diyos, eto, kaya no one can believe it Ang hirap-hirap sampalatayanan nun, ang hirap-hirap paniwalaan nun. Paano na yung pagkalaki-laking Diyos, eto siya ngayon. Pinanganak pa sa pamilya ng mahirap. Pinanganak pa sa pamilya na kung saan, doon pa sa may sabsaban, doon pa sa tirahan ng mga hayop. Ganon po himala ang ginawa ng ating Panginoon. He became flesh, soft, vulnerable, breakable. And kaya nahirapan yung mga Hudyo paniwalaan Paano ko sasambahin tong hari na to? Itong hari na ito, he got hungry, he got tired, he felt pain. He went through the same life na dinaanan natin. If not the same, worse. How can you worship that kind of God na nagkatawan tao? Tapos dinaanan yung dinaanan mo, dinaanan ko. At sigurado akong mas malala pa. Para maunawaan po natin, there's this very popular illustration na ginagamit na kung saan merong isang lalaki, okay, and it's winter, okay, nagyeyelo, niebe, okay, may snow. And nakita niya na sa kanyang barn, sa tabi ng kanyang barn ay mayroong mga ibon. Now, since it's winter, dahil sobrang lamig, ang ginawa ng lalaki nito, lumabas siya. Lumabas siya, and then sinusubukan niyang papasukin yung mga ibon. Parang, anong tawag mo dyan? Tinataboy. Okay, tinataboy niya yung mga ibon para makapasok. Pero instead na pumasok yung mga ibon doon sa kanyang barn, ang nangyari, palayo. Imbis na palapit, palayo yung mga ibon. Bakit? Siyempre, hindi siya maunawaan. Hindi siya maunawaan Sabi niya ganon, if only I could become a bird, then I could speak their language. Show them I'm safe, and lead them to the warmth. At yan po yung mismong ginawa ng ating Diyos. Kasi, kung tayo yung mag-a-adjust sa Kanya, hindi natin siya maintindihan. Have you seen videos, pinapakita yung mga angels, kung gaano yung might ng mga angels? Nakakamanga, kita niyo yung mukha nila, ang dami, mata, tapos yung ilan yung pakpak, 6. Ay, nakakatakot talaga. Ay, alipin lang ng Diyos natin yun. Namangha pa tayo. Hindi natin siya maunawaan kung tayo mag-adjust sa Kanya. And so, anong ginawa niya? Siya yung bumaba at nag-adjust sa atin. Siya yung nag-step down. Okay? Siya yung umunawa para nang sa ganun ay makilala natin kung sino siya. He became one of us. Pinuntahan niya itong magulong-magulong mundo po natin. Now, what is the very motive? Nakita natin yung kanyang mystery of the Word becoming flesh, the magnitude, Him taking that vulnerable being. Ang sabi pa ng Philippians ay yung imahe ng isang alipin. And what's the motive? Ano yung pinakadahilan bakit ginawa ito ng Diyos natin? Alam nyo, I can explain to you kung paano nagliligtas ang Diyos. I can explain to you kung anong kayang gawin ng Panginoon. At least, kahit sa maliit na percentage. Alam nyo, hindi ko maunawaan. At tingin ko hindi ko maunawaan kahit kailan. Bakit niya gagawin niya at ng bagay ng yun? Anong sabi ni King David?
Who is man that thou art mindful of him? Who is man that thou visitest him? Sino ang tao para isipin mo at para puntahan mo pa, Panginoon? Katulad ng pinaliwanag ko kanina, hindi niya tayo kailangan. Hindi naman siya mababawasan. He will remain God whatever happens. Again, going back to verse 14 ng John chapter 1, sa second part, anong sabi doon? And He dwelt among us, ibig sabihin, namuhay ng kasama natin, alright? Kasama natin na nanirahan dito, alright? Ang sabi pa, full of grace and truth. Right? We will focus on those words, grace and truth. Yung sinasabi dito na word na dwelt, ang ibig sabihin po niyan, it literally means to pitch a tent. Sa mga medyo familiar sa word na ito, okay, or Israel, the Jews do this every October, September. Okay? Or September, October rather. Just sa end na yan. Sa end ng September, sa first 2 weeks ng October. Okay? Sino nakakaalam ng feast na yan sa Israel? They call it Sukkot. Yan. Ang ibig sabihin ng Sukkot ay tabernacle, tent. Okay? So, ibig sabihin ng salitang word or dwelt, literally na maglagay ng tent. Okay? Alam nyo na ito. Hindi December pinanganak si Jesus. Okay? Alam siguro natin yan. Okay? And I can explain to you when at kung paano in the Bible at kung kailan at hindi natin pag-aawayin yan. But I would just like to explain to you na tama ang Pilipino all along. Tayo ang pinakamaaga mag-celebrate ng Christmas. Kailan, alam nyo, ewan ko wala akong nakitang ibang culture na nag-celebrate ng Pasko ng September, tayo lang. Meron kayong alam na ibang kultura, even in Asia, na nag-celebrate ng September? Pagka dito pinag-uusapan na September tayo naglalagay, medyo late na nga ngayon eh. No, November na nag-start maglalagay ng mga parol, ng mga pang-Christmas decors. Dati naalala ko nung bata ko, ganyan, napakaaga talaga. Ang mahirap doon, September ka naglagay ng pang-decor ng Christmas, magno-November 1. So kung hindi ka Kristiyano, kontra, may Christmas ka, tapos may November ka. May pang-horror ka bigla, no? Kasi nag-away. Kaya siguro iba makatipid, inuna muna yung pag Kristiyano kayo, huwag niyong gawin yun, ha? Mamaya nag-display pa kayo ng pang Halloween. Okay, hindi yun, ha? Okay, so, balik tayo. Christmas. Kaya sinasabi ko na saktong September, October, kasi sakto yon, tabernacle, tent. At yun yung time na si Jesus malamang sa malamang nag-tent or nag-dwell sa atin. Okay? Hindi lang siya bumisita. Noong unang panahon, nung ang Israel na sa wilderness, okay, at least once a year, sa Day of Atonement, bababa ang Diyos. Whether in a pillar of cloud or pillar of fire. Kaya si Moses noon, paglabas niya ng tent, anong mukha ni Moses? Kumikinang. Kasi nagkakaroon siya ng conversation sa Diyos. So hindi lang ang Diyos natin, hindi lang bumisita. Ang sabi ng Bible, He dwelt among us, kasamang nanahan tumira dito sa atin. Now, let's talk about grace. First, grace. Grace simply means unmerited favor. Now, to bring it to our context, grace in application is that He came to give us what we do not deserve. Yan ang grace. Okay, sabi ko sa inyo mga kapatid, kung minsan ang kaligtasan, ito yung iniisip natin. Kapag nakasusunod ako sa Kanya, pag obedient ako sa Kanya, doon ako naliligtas. Hindi po. Ang salvation natin, ang kaligtasan natin, grace. Okay? He came to give us what we do not deserve, what we did not work for. Now, in application na, grace natin is forgiveness. Okay? Yung truth po sa atin, in application is that He came to show us reality. Reality of what? Reality that we are loved in Him. Ang ganda nung naging talk ni Hannah doon sa PUP, kahit hindi siya nagbanggit ng Bible verses, sinabi niya gano'n na, sa Panginoon, alright, ay hindi ka grades lang. Yan. And that's true. Before you can do anything, before ka nagkaroon na kahit anong success, kahit ano pang na-attain sa buhay, alright, while you were yet sinners, Christ died for us. Alright? That's the truth. We are loved in Him. At the same time, we are also lost without Him. Okay? Walang-wala po tayo kung wala po ang ating Panginoon. And so the truth is, first, we are more broken than we want to admit. Iniisip natin na we are fine. The more we think we are fine, in reality, the truth, we are not fine. Okay? We are more loved than we ever dare to hope at the same time. And alam nyo kung bakit ang mga tao, they are more lost? Because normally ang tao, they look for love in different and in wrong places. Ano? Ang sabi ng truth, you cannot fix yourself. That's the truth, mga kapatid. Siguro sa ibang messages, sasabihin sa inyo na, okay lang yan, okay ka lang.
Ang truth, hindi ka okay lang. You cannot fix yourself. At the same time, the grace of our God says, you don't have to, kayang-kaya ko, I'm here to carry you. Kasi alam ng Panginoon na hindi natin kaya. Ang pinakapunto na pinag-uusapan natin, human religion, man-made religion, is humans trying to build a tower, just like the Tower of Babel, to climb up to God. We would like to step up. Join ng religion, magawa ng good works, maging obedient. Those are all good things, but those things will not be suffice for you to step up para makaabot sa ating Panginoon. And compared to any world religion, Christianity is the most unique because Christianity is God coming down to rescue man. Nagkaroon kami ng conversation nung isa nating friend na bago. And he grew up in a household na sabihin na natin na ibang denomination. Pero yung kanyang yaya is a Christian. And familiar naman na sa kanya yung word. Pero for a very long time, siguro ang iniisip niya na kinakailangan kong maging successful sa buhay para nang sa ganon, maging acceptable ako. Then I corrected it right there and then. Sabi ko sa kanyang ganon na, alam mo bro, compared to any world religion, yung iba, kinakailangan ikaw mag-adjust sa Diyos mo. Mag-sacrifice ka para tanggapin ka ng Diyos mo. Ikaw yung mag-perform ka ng mabuti para tanggapin ka ng Diyos mo. Kailangan very good ka bago ka tanggapin ng Diyos mo. In Christianity, alam ng Diyos na hindi ka very good. Alam ng Diyos na puro palpak yung ginagawa mo. Alam ng Diyos na marami ka pang gagawing mali even in the future. Pero ang Diyos ng Christianity, siya yung nag-sacrifice, siya yung nag-adjust para nang sa ganun makaabot tayo sa Kanya. Romans chapter 3, no man seeks God, no not one. Kaya kinakailangan, Romans 6:23, siya yung bumaba para magbigay ng grace sa atin. And so, religion is okay. No? Lalo na kung pag-aaralan natin mabuti ang religion. Religion is okay. But, Christianity says otherwise. He wants a relationship, not just a religion. So let me end with this challenge, okay? Will you take His hand? Para masiguro, para mas manamnam natin. By the way, pero yun ang sabihin sa kanila, we will end in 5 minutes sa CK. Sa may mga anak o mga apo, okay. Mahal nyo ba ang inyong mga anak? Inyong mga bata? Pag may ginawa bang mali, hindi nyo na sila anak? Anak ka, ang baba ng grades mo. Wala ka nang mamanahin. Kasi wala talaga kami ipapamana. Pasaway ka talagang bata ka. Kita mo, ginawa lang ng anak mo, shining, shimmering eyes lang. Wala na, okay ka na ulit. Wala namang ginawa eh. Kahit anong gawin ng anak ninyo, kasi mahal mo yung anak mo, mahal mo yan, tanggap mo yan. Kahit anong gawin yan, anak mo yan eh. The time na ikaw at ako, sinners going to hell, ikaw at ako. Kasi pasaway tayo, isip, salita at sa gawa. The moment na pinagsisihan natin yung mga kasalanan natin at kinilala natin si Kristo bilang ating Diyos at tagapagligtas, alam niyo po ano nangyayari? Ang sabi ng John 1:12, nagiging anak ka. Binibigyan ka ng karapatang maging anak. Karapatang maging anak ng Diyos. Naging question ko to nung prayer meeting eh. Ilan ang anak ng Diyos? Ilan? Isa lang. Hala, sana ako yun. Sabi nung isa lang pala. Di ba hindi na sila, basta ako na lang. Isa lang ang anak ng Diyos. Paano tayong mga nagiging anak ng Diyos? Dahil kay Kristo, nagiging anak ka ng Diyos. It's as if God is looking at you, as if He is looking on His only begotten Son, full of grace and truth. Anong sabi niya ganon nung si Jesus Christ ay binaptize? Anong sabi niya ganon? My beloved Son, pinaka-iibig-ibig kong anak. Yan ang tingin niya sa'yo. Kahit na si Mike, hindi naging maganda yung buhay niya noon. Si Mike hanggang ngayon may ginagawang mali. Si Mike palpak. Ano pa rin sabi niya? Ay, pinakamamahal kong anak. Pinaka-kaibig-ibig kong anak. Wala eh. Kahit anong gawin ni Mike, mahal pa rin eh. We do not deserve it, but God stepped down. So the question again, mga kapatid, will you accept the hand that is reaching down to you? The one who is stepping down? So mga kapatid, alright? In conclusion, you don't have to climb, you just have to accept the hand that is reaching down.